Hello, hello, hello. Ito na yung ating hinihintay na battery. Yung Calb na 200 amp hour na white. Umabot ng halos 1 month yung delivery. Akala ko makaka-cancel pero dumating din. Mukha bang gamit na itong mga to? Tingnan natin. Medyo may konting corrosion na yung mga terminals. Ewan ko kung masasabi natin 100% na brand new. Tingnan na lang natin yung QR code kung may ma-scan tayo. Ang gamit kong app ay ito. Hindi siya available sa Play Store. Bigay ko siguro yung link sa description ng video. Sana ma-scan niya. Pangit kasi ng camera ng phone na to. Ayun. Hindi daw valid. Try natin yung iba. Yung na-scan pala natin ay kung ano yung nakalagay dito. So yung QR code, ito lang din yung lumalabas. Kung kaya nyo i-decipher to, leave kayo ng comment below. Ewan ko kung makikita ba dito yung production date. Anyway, ang sabi ay 200 amp hour daw to. So, iti-test natin siya. Plan kong i-test individually yung cell sana. Pero kung 200 amp hour yan, tapos yung pang capacity test natin, 5 amps lang ang maximum. Abutin ng 40 hours ang isang cell. Isa't kalahating araw yun. Kinonsider ko na buuin siya. Tapos, i-discharge natin ng yung isa nating mas malaking capacity tester. 10 amps naman yun. 20 hours siya magtatagal. Pero hindi natin malalaman yung capacity ng individual cells. So, sige kahit matagal, capacity test natin individually na lang. Ang kasama per cell, may bus bar at yung mga tornilyo. Dapat sana 40 amps yung discharge rate natin, pero 5 amps lang yung kaya nung pang discharge natin. So, okay lang, malalaman pa rin naman natin yung capacity niya. Medyo mas mataas nga lang makukuha natin, which is mas okay, mas makikita natin yung totoong capacity. While ginagawa natin yung test dito, check natin yung internal resistance ng tatlong cells. 0.6 milliohms. 0.9 yung isa. Etong isa mataas, 1. Ayan, 0.99. Ano ba acceptable na internal resistance niyan? Ang sabi dito, sa na-search natin, 0.2 to 0.3. 0.6 medyo mataas na at kapag 1 milliohms, end of life na. 0.6 na to. Itong isa, 0.9. So, mukhang hindi nga brand new. Kung brand new man siya, ay medyo hindi na maganda yung internal resistance niya. Tigil nga muna natin itong isa. Check natin yung internal resistance niya. 1 din. Natin kung maluwang lang ba. Ayan. 1 talaga. Hindi ko na binabanggit yung voltage kasi hindi naman importante, as long as above 3 volts, okay pa yun. Pero mukhang end of life na nga itong mga to. Mukhang same lang din siya nung nabili ko before na kulay blue, na sinabi naman natin na yung mga Calb na cells na ganitong itsura, blue man or white, ay malaking chance na less than 180 amp hour ang capacity nila. Kasi mga gamit na, end of life na ng mga cells at binibenta pa rin. Ayan, balik tayo in 1, 2, 3, 4, 5, 6 days. Isang week na testing to. Sige. Ayan, tapos na natin matest lahat. Bago natin tignan yung results ay buuin lang muna natin. Tapos i-check natin kung pag mataas na ba yung discharge rate ay paano siya magbe-behave. Kasi 5 amps lang yung discharge rate natin ngayon. Masyadong mababa para sa battery na to. Ayan, nag-charge na tayo gamit yung inverter natin. Ang charging rate natin ay, check natin. Ayan, 26 amps. So hindi ko pa ito binabalance straight nung binili natin. Sinarge ko lang individually, then dinischarge natin individually. At ngayon binuo natin at sinacharge natin siya. So makikita natin dito kung sino ba yung may pinakamababa na capacity. Kasi yun yung unang mapupuno for sure. So almost full na yung mga cells natin. Tignan yung voltages ng mga cells. 3.59, 3.36, 3.49, 3.41. Kapag 3.4 almost full na yan. Pero eto 3.36 pa lang siya. So kaya siya nahuhuli kasi etong cell na to yung pinaka madami yung capacity. So eto na, pakita ko sa inyo yung capacity ng mga cells natin. Yung cell 1 natin, eto, nasa 156 amp hour. Yung pangalawa, nasa 141.
Yung pangalawa, nasa 141 yung naka-record dito. Pero I think, re-review ko yung video. Baka nasa 151. Nagloko kasi yung tester. Ipapakita ko na lang dito kung ano yung totoong capacity. Tapos yung pangatlo natin, 164. So far, ito yung pinakamataas. Yung pang-apat natin, 153. So, siya yung pinakamataas yung capacity, kaya siya yung nahuli. Ang gagawin natin ay i-charge natin manually yung individual cell natin para mapuno siya. Ito, full na yung battery natin. Tignan nyo yung mga voltages. 3.59, 3.42, 45, 3.42. Pag 3.4, almost full na yan. Hindi na natin sasagarin kasi konti na lang yung makukuha nating capacity. At pinakita na natin yung capacity ng every cell at parang around 150 amp hour yung capacity. Kung 150 yung capacity nito, tapos multiply natin ng voltage, nasa mga 1,920 watt hours yung total na capacity niya. At base dun sa ating etong pang monitor natin, nakakuha na tayo ng 1,920. So, konting-konti na lang yung madadagdag dito. Kaya, pwede na natin i-consider na full na siya. Before natin i-discharge, ay papatayin muna natin itong inverter para titignan natin kung anong voltage mag-rest yung cells natin. Kasi karamihan namang nagtatanong bakit, like ngayon, ay nasa 13.9 or 14 volts na daw yung battery nila. Ayan, tignan natin. 13.9. Tapos pag pinatay nila yung charger or nawalan ng araw, kahit wala daw load, bumabagsak. So, tignan natin kung anong voltage naman to babagsak. Normal po sa LiFePO offer yon na kapag finally charge mo ay aabot hanggang 14.6 volts, 14 volts. Tapos pag tinanggal mo yung charger, babagsak siya. Kung gaano kababa yung bagsak niya, depende yun sa ganda ng cells mo. Kapag mataas siya, pwede siyang magstay ng 14 volts. Pero kapag mga used cells na, ay possible na nasa 13 point something volts siya. 13.4. Hindi ibig sabihin nun na nabawasan yung capacity niya. Ganun lang talaga siya. Yun yung resting voltage ng LiFePO4. So, titingnan natin kung saan siya magre-rest. Patayin na natin to. Balik tayo after 2 hours. After ng 2 oras, naging 3.38, 3.33, 3.34, 3.33, 13.4. So, expect nyo nang umabot yan ng 13.3 at 13.4. Kapag after nyo mag-charge, dyan siya titigil. So, kahit ma-charge nyo siya ng 14.6, babagsak sa ganyang voltage yan. Normal po yun. Tapos, pag chinarge nyo ulit yan, mabilis na aakyat ulit yan. Ayan, 13.7 na. Hanggang aabot ulit yan ng 14. Paabutin lang natin ng 14, tapos i-discharge na natin ng 1,000 watts. Okay, so hindi na sana natin ibabalance kaso medyo naglalayo yung voltages ng mga cells natin. 3.5, tapos pinakamababa 3.35. Ayan. Chinarge ko na to kaso bumababa ng 3.35 talaga. Ewan ko kung balance ba talaga. So, para sure, ay lalagyan na lang natin ng active balancer. Balance na. Maghintay lang tayo ng sandali para mabalance niya to. Kung itatanong nyo bakit hindi ko nilagyan ng BMS, yun ay para mabawasan yung chance na makaapekto sa resulta natin yung BMS. Kung minsan nagluloko rin kasi ang BMS, nagdadagdag siya ng additional resistance. So, para lang ang natetest talaga natin ay yung battery lang. And 3.49, 3.48, 3.49, 3.47. Acceptable na. Pwede na natin patayin yung pag-charge. At mag-discharge na tayo. Tapos saksak natin yung load natin. Around 1,100 watts to. Tanggalin pala natin yung
active balancer. Para makita natin yung unang madi-discharge dyan. Ayan. Ayan, nag-start na. Masyado mataas. Na tayo sa 100 ay 1,000. Ayan, kumukuha tayo ng 108 amps dito sa battery natin. 12.4 na ngayon, tapos 108 yung kinukuha natin. Nasa 1,300 watts. Kung sasabihin natin 150 watts yung pinakamababa dito, tapos multiply natin ng 12.8, 1,920 watt hours yung expected natin na capacity. At kung nag-discharge tayo ng, sabihin natin 1,200, 1.6 hours. Pwede mo ring computein gamit yung amp hour. So kung 150 amp hour to, i-divide natin ng ilang amps? 108, 1.3 naman. So balik tayo in 1 hour. Check din natin kung umiinit ba yung mga cells natin. Mukhang hindi naman kasi malaki naman to. Kung 150, kayang-kaya niya yung 1,300 watts. Ayun, kakapatay lang. As in, kadarating ko. Tignan ko lang yung na-save nating data. So, ito yung discharge curve niya. Kino-compare natin siya sa Solar Home na 120 amp hour. Halos pareho naman sila. Ang napansin ko lang ay mas mababa yung voltage niya kasi nga mas mataas yung internal resistance ng cells. So, kapag nilagyan mo ng load yan, magsasag yung voltage niya. Katulad nito, yung Solar Home natin 12.6 pero siya nasa 12.4 na. Ang mangyayari niyan kapag nagdi-discharge ka na, mas mabilis nga bumababa yung voltage niya kung mataas yung load mo. Kung i-compare natin sa capacity naman, ay hindi natin pwede i-compare kasi hindi sila tumigil ng same na time or same na voltage. Kasi yung Solar Home natin before, tumigil siya ng 11.5 volts. Etong Calb, tumigil ng mga nasa 12 volts. So, and 1,475 watt hours. Compared dun sa Solar Home natin na umabot na 1,500. Meron pang capacity to kasi nasa 12.2 volts pa lang nga siya. Kapag discharge pa natin siya ng mas matagal hanggang 11.5 volts, mas mataas din yung makukuha natin. So overall, usable pa naman itong mga cells na to. Napatunayan natin na totoo nga yung sinabi ko before kasi nag-test na tayo ng Calb na 200 amp hour din na battery before. At ang sabi ko doon, yung mga cells na ganito ay used cells na itong mga to. I think galing siya sa mga EV sa China. At mga end of life na cells na itong mga to, usually kapag sinabi nilang end of life, around 80% na lang yung capacity na natitira sa kanila. Kapag sinabi nilang ganito yung total cycles ng cells, sabihin natin 3,000 cycles lang yung cells na to. At the end of 3,000 cycles, ang capacity na lang niya usually around 80% na lang. Sa cells na to, around 160 amp hour yun. Yung capacity na na-test natin, nasa 150 to 160. So, eto nga yung mga cells na end of life na niya. Pero hindi ibig sabihin ay sira na siya or hindi na siya magagamit. Ito yung tinatawag na nating second life na cells kasi yung original na application niya ay hindi na siya angkop para dun sa original niya na application. Kasi bawas na nga yung capacity niya, tapos tumaas na yung internal resistance. So kapag ginagamit to sa EV, bawas na yung capacity. Ibig sabihin, mas mababa na yung distance na mararating ng sasakyan. Tapos mataas pa yung internal resistance. So kapag nag-accelerate ka, mas biglang babagsak yung voltage nito. So, sinasabi nilang second life na cells kasi hindi na siya pwedeng gamitin dun sa original na application niya or hindi na siya sapat para sa original na application niya. Pero kapag gagamitin nyo siya sa application natin ngayon na gagamitin siya na pang energy storage sa mga solar system natin, pwede pa siya kasi mas mababa yung requirements na kailangan natin para sa mga batteries na kailangan natin. Like, hindi ganun kataas yung discharge rate na kailangan natin. Kahit na tinatawag na nilang end of life na nung cells, hindi naman ibig sabihin sira na siya or hindi na siya magagamit.
Ngayon, yung capacity na na-test natin, gaya nga nung sabi natin dun sa una nating video before, yun yung pinakaunang video ng channel na to. Yun yung nag-start ng channel natin. Etong mga cells na to, kulay blue man or yung kulay white na 200 amp hour ng mga cells, ay 80% or less na yung makukuha yung capacity. Kasi wala nga nagbebenta ng brand yun na to. So, 160 amp hour or below yan. May mga makukuha ka siguro ng mga nasa 180, pero yun nga, kung bibili ka nito, i-expect mo na less than 180 amp hour yung makukuha mo. Sa price niya naman, ay pwede na kasi kung nabili mo to ng 5,000, okay na kasi more than 100 amp hour pa naman. Yung mga brand yun na 100 amp hour, nasa 6,000 to 7,000. Eto, 5,000, meron ka ng 100, sabi mo ng 140 amp hour. Yun yung makukuha mo dito. Ang disadvantage niya ay since lumang mga cells to, tapos bawas yung capacity, malaki yung size niya. Kung hindi mo naman issue yung space, ay pwede siyang gamitin. Tsaka yung pala, kailangan mong magkabit ng active balancer kasi possible mawala sa balance yung mga to, kasi hindi nga pare-pareho yung magiging capacity nito kasi used cells na. Pero nung chinarge natin siya ngayon, eto, tinanggal ko yung active balancer natin. Kapag na-top balance naman siya ng maayos, yan, 3.5, 3.5, 3.4, 3.4. So, magkalapit pa rin naman. So, kahit na ganun, basta ng top balance na maayos, hindi naman basta-basta mawawala sa balance unless pasira na nga talaga yung cells. Etong nakuha natin, okay pa, kaya nung chinarge natin nang wala active balancer, ay nag-perform pa naman na maayos. So, kapag kakabitan pa natin ng active balancer to, mas masasagad pa natin, mas mababalance pa natin yung mga cells. So, marirecommend ba natin yung cells na ganito? For me, kung may budget ka, bumili ka na lang ng bago na cells kasi mas sure yung makukuha mo. Kasi ito para ka nagsusugal. Pwedeng maganda, pwedeng hindi yung makukuha mo. Kung kaya mo naman i-tolerate yung risk, ay okay lang. Katulad ko, yung batteries na ginamit ko sa setup ko, hindi rin naman brand new yun. So, used cells din yun, yung BYD. Nasa sayo kasi yun kung kaya mong i-take yung risk na may makukuha kang hindi maganda. So, kung gusto mo na perfect yung system mo, mag-brand nyo ka. Pero kung limited yung budget mo at kaya mong i-tolerate yung risk na may makukuha kang hindi maganda, pwede mo naman bilhin to. Basta lagyan mo na active balancer, make sure na bago mo buuin, i-test mo muna para ma-confirm mo na lahat ng cells ay nagpe-perform pa na maayos. Tapos kung merong hindi maganda, bili ka na lang ulit para palitan mo. Yun na nga yung problema kasi kung bibili ka ulit para mapalitan mo yung makukuha mong hindi maganda, tataas din yung presyo mo, magiging same lang din yung magagastos mo. So yun nga, mas okay kung meron ka namang budget, mag-brand new na cells ka na lang kaysa sa ganito. So yun. Basta ang importante nga dun ay kung kaya mong i-tolerate yung risk na makakuha ka ng hindi magandang cells, okay naman to kasi mas makakatipid ka nga. Pero kung gusto mo na sigurado, mag-brand new ka. So, ayan po. Pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe. And I will see you again next time. Bye!